This is a noble job and I'm proud to be a teacher. Napapakain ka ba ng Nobel-Nobel na yan, ate? Hindi ka nga na-ingkrisan eh. Abunado ka pa. Teacher ka na, di ba? Masaya ka na tinutupad ng mga estudyante yung pangarap nila. Ikaw! Yan na yun? Sagad na yun? Yan ang definition mo ng success? Oh, ayusin na ninyo yan para makauwi na tayo. Si Bunso. Hello, Bunso? Hello, ate. Oh, Anong oras ka ba uuwi? saglit na lang to. Lagi ka na lang bang late? Hindi naman. Malapit na ang kompetisyon, bukas na yon. Gusto ko lang silang paghandaan. O bakit ba? Anong meron? Sus, sige. Pauwi na kasi ako. May pagkain ba sa bahay? Ha? Wala eh. Dumaan ka na lang kila Nanay Ilay. Tatawagan ko siya para maghanda ng pang-ulam. Daanan mo na lang. Ate naman! Umuwi ka agad ha? Baka mamaya mauna pa ako sa'yo umuwi. Oh, sige. Magkita na lang tayo sa bahay. Sige na. Ilang araw ka na umuuwing late ah. Gusto ko lang paghandaan ang inter-school competition ng mga bata. Ay nako, masyado ang pamarter dyan sa mga estudyante mo. Bunso, yan na nga lang ang nagagawa ko para sa kanila. Hayaan mo na. Alam mo ba, Bunso, nakatanggap kami ng notice galing ng school. Ang sabi, kailangan daw namin magbawas ng paggamit sa aircon. Kasi daw, ang laki-laki daw ng bill sa kuryente. Nakakahawa ang mga bata. May schedule lang para buksan ng aircon, pero ang init-init naman sa tanghali. Kawawang mga bata. Kailan ko dyan? Ate, ang dami kong problema. Gusto mo ba isa-isahin ko pa? Hindi naman sa ganon. Maiba nga pala tayo. Bukas, manalo or matalo, ilalabas ko ang mga bata. Okay? Kaya ikaw, bumili ka na lang ng pang-ulam mo bukas. Wow! Big time! Mga estudyante mo kaya mo ilabas, pero sa mong kapatid ayaw mo. Subukan mo kaya. Bunso naman. Ay nako, huli na yan ate ha. Pag yan napabayaan mo yung responsibilidad mo sa akin, ewan ko na lang. Kasi naman, Bunso, pag maaga kang dumating ng bahay, ano man lang yung magsaing ka na, magluto ka na, no? Para hindi mo na ako hinihintay. Ano? Kalalaki mong tao, ipapagawa mo sa akin? Eh di para ko na rin kinonsinti pagkukulang mo dito sa bahay. Kung nabubuhay lang sana si nanay at tatay, di sana alagang-alaga ako nun. Bunso, pagod na rin naman ako pagdating ng bahay, ah. So? Ako ba hindi? Buong araw ako nagtatrabaho sa bilyaran. Ang daming tao doon, nakakapagod. Ikaw, nagmamando ka lang sa mga estudyante mo, patayo-tayo, paupo-upo ka lang, walang ginagawa. Diyan ka na nga, ang hirap mong kausap. Hay nako ate, sabi ko naman sa'yo, pumunta ka na dito at wala ka naman mapapala dyan. Jo, hindi nga kasi. Pag-isipan ko ha. Masaya pa ako dito. Saka, sino magbabantay kay Bunso dito? Alam mong lapitin ng gulo ang kapatid natin. Huwag mong babangitin sa kanyang pangalan na yan, naiinis ako, naiirita ako, nabubwisit pa. Jo, alam mo ang bilin ng tatay at nanay sa atin at saka nag-iisang lalaki sa atin yan. Hayaan mo na. Hay nako ate, kaya umaabuso eh, binibaby mo. Hanggang ngayon, nako, may iba nga tayo. Hindi ka ba naliliitan sa sahod mo bilang teacher? Hindi man kalakihan ng kita dito, pero masaya ako. Satisfying naman pag nakikita ko ang mga ngiti sa mga estudyante ko. Hindi na uso martir ngayon, ate. Sabi nga nila, ang mga taong walang talento ay nagiging teacher na lang. Alam ko naman na magaling ka, pero di ko alam kung bakit ka naging teacher. Ka naman ganyan, Jo. This is a noble job and I'm proud to be a teacher. Mapapakain ka ba ng Nobel-Nobel na yan, ate? Hindi ka nga na-ingkrisan eh. Abunado ka pa. As if I don't know. Mga teachers,
Lagi yan nasa London. Loan dito, loan doon. Diba? Joanne, foul na yan. Tumigil ka na. Basta ate, pag nagsawa ka na sa pagiging martir na guro mo dyan, ha? Kukunin kita. Sayang naman ang galing mo. Sige na, sige na. Bye-bye, bye-bye. Alis pa ako. Bye-bye. Ay, grabe ang init. Oh, nakatulala ka dyan. Ang tanga. Te, ang ate Joanne mo, nagkausap kami. Oh, ano sabi? Magpapapackage daw ba? Pakisabi yung, sapatos ko, size 9. Ito talaga, kahit kailan, loko. Hindi yun. Kinukulit na naman ako mag-migrate eh. Ang dami mong arte. Ba't kasi ayaw mo? Wala pa akong anak. Siguro naman di ka pa mag-aasawa. Eh, kung nandun na kayong dalawa, di mas mabilis yun na ako makukuha niyan. Alam ko naman yun, pero... Pero ano? Ikaw, walaan ko, Tia. Alam ko na nga sasabihin mo dyan. I love this job, mahal kong pagtuturo, cha-cha-cha-cha. Paulit-ulit mo na lang sinasabi yan eh. Wala bang bago? Eh, totoo naman eh. Mahal ko talagang pagtuturo. Bahala ka na nga dyan. Diskarte mo yan. Tigas ng ulo mo. Hello? Ano? Bakit? Ano nangyari? Akala ko ba alabas kayo? Kasama ng mga estudyante mo, manalo-matalo? Eh, hindi kami natuloy eh. Sa wakas, natauhan ka rin. So, wag ngayon. Naisip mo na rin sa wakas na pangarap lang ng mga estudyante mo tinutupad mo. Bunso, please don't. O bakit? Teacher ka na, di ba? Masaya ka na tinutupad ng mga estudyante yung pangarap nila. Ikaw! Yan na yun? Sagad na yun? Yan ang definition mo ng success? Sinabi na tama na, di ba? Oo, masaya ako. Masaya ako na nakikita ko ang tagumpay ng mga estudyante ko. Na kahit nakakapagod ang maging guro, minamahal namin to. Kasi sa konting bagay na ginagawa namin, ay makakapagpabago ng isang tao. Palibasa, kayong mga utak talangka, porket hindi mayaman at sosyal, talo na kagad sa buhay. Gumising sana mga taong katulad mo na hindi lang pera ang sukatan ng tagumpay. Siya nga pala, hindi kami natuloy ngayon dahil isa sa mga estudyante ko nasa hospital at critical ang buhay. Ano, masaya ka na? Ay, te, sorry na. Ito, bumili ako ng paborito mo. Eh, ganun lang naman ako, di ba? Pero proud pa rin naman ako sa'yo eh. Sorry na. Sige na, kain na tayo. Sorry na, please.